magkakaroon po meron pong recording ito, no, i-record po natin ito, no, yung ating pong wikain mo at mapapanood din po sa Facebook Live. Kung may mga kasama po kayo na hindi nakapag-register dahil puno na po ang ating Zoom room, maaari po kayong manood sa Facebook Live. Kaya po yung mga tanong doon, aabangan din po natin dyan. Salamat po. Magsisimula ang ating programa matapos po ang
Kung pamigim sa langit, sikoy kung pamigim sa agaw ay bulan. Ikaw ang nabuhat sa kabitupunan. Ikaw ang nabuhat sa kalibutan. Manamang awan ka. Warag ko ilingkod ko. O Diyos, kahit pulong ka, sa ikaw lang ang timbaho ko. Manamang mawan ka. Warag ko ilingkod ko. O Diyos, kahit pulungan ka, sa ikaw lang ang simbahon ko. Sa ikaw lang alagaran ko. Hindi nauubos ang tanong ng tao, at kasabay ng mga tanong na ito, patuloy ring lumalawak ang kaalaman. Sa bawat henerasyon, may bagong paraan ng pag-unlad sa mundo. Ngayon, may bagong katuwang sa pagkatuto at paglikha ng mga karunungan, ang Artificial Intelligence o AI. Isang makabagong kasangkapang nagpapabilis ng pananaliksik, nagpapalawak ng impormasyon, at nagbubukas ng bagong posibilidad. Ngunit ang kaalaman ay hindi sapat na mabilis lamang. Dapat din ito naiintindihan. Ang impormasyong nasa sariling wika ay mas nagiging malinaw, mas nagiging malapit, at mas nagiging kapaki-pakinabang. Sa paggamit ng AI, ang bawat tanong na binubuo, ang bawat saliksik na isinusulong, ang bawat kaalamang ibinabahagi, gabay ang kaisipan at pagpapahalagang Pilipino. Tao ang humuhubog sa direksyon ng AI habang umuunlad ang teknolohiya. Patuloy rin ang pag-unlad ng wika. Wikang Filipino at AI, magkasamang humuhubog ng mas maalam, mas mapanuri, at mas handang bansa. Buwan ng Wikang Pambansa 2026, Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe ng Pangulo ng Komisyon Atty. Tara po sa
Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga sumusubaybay sa dito sa wikang ngayon pagdiri kasangkapan sa pananaliksik phenomenon na hindi na natin kayang iwaksi, baliwalain o kaya ay iwasan. Nakapasok na ang AI sa mundo na at sa ating bansa. Nariyan na ang larangan ng edukasyon, sa trabaho, sa pananaliksik, sa komunikasyon, sa mismong paraan ng mga paglikha at pagproseso ng mga impormasyon. Nasa dulo na ito ng ating mga daliri. Sa harap ng mga pagbabagong ito, nais linawin ng KWF na ang wikang Filipino at ang katutubong wika ay may mahalagang papel sa panahon ng AI. Ang AI ay gumagamit ng wika. Ang AI ay sumusunod lamang sa atas gamit ang ating wika. Kailangan lamang nating tiyakin na ang ating wikang pambansa at ang katutubong wika sa Pilipinas ay hindi mapag-iiwanan sa digital na larangan. Napakapalad po ng Komisyon sa Wikang Filipino sapagkat mayroon po kaming isang Dr. Nathaniel Oco, nakatuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa makabagong panahon ng AI, binibigyan din ng KWF na lalong maging mahalaga ang wikang Filipino bilang tulay ng kaalaman, saliksik at inklusibong pag-unlad, at yan po ang ipaliliwanag sa atin ni Dr. Nathaniel Oco. Kinikilala rin ng tema ng buwan ng wika 2026 mag-ugnay at artificial intelligence para sa makabalang gawain ng at pagtuklas sa sistema na kapakipakinabang sa tao. Sana po tayong lahat ay maging sa ating lahat, mabuhay ang wikang Filipino at mga
tutubong wika sa Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat po sa ating tagapangulong Attorney Marites A. Barrios Taran sa paalala po ninyo. At yung mensahe po ng ating pong tagapangulo magiging available din po yan online. No? Ilalabas po natin yan bilang video para manamnam po ninyo ang mensahe niya na may paalala po para po sa mapanuri, etikal at responsableng paggamit ng AI. Muli po, salamat kay Attorney Marites A. Barrios Taran. Paalala rin po, magkakaroon po tayo ng kopya ng video ng kanya pong mensahe para po mabalikan ninyo ang kanya pong binigay sa ating mensahe para po sa ating programa. Ngayon po, mag-check-in po muna tayo para sa mga naririto po na mga kalahok. Pwede po ba kayong magbigay ng mensahe at magsabi kung saan po kayo nagmumula para mabati ko rin po ang ating mga kasamahan. Alam ko po na maulan kaya rin po nagiging nasusubok din po ang ating connection sa internet. Pero bumati po muna tayo at saan po kayo nagmumula para mabati ko rin po kayo ang mga kasamahan natin. Sobrang layo naman ng pinagmulan ni Ginoong Far, no? From Sulu, far talaga, malayo. May mga kasamahan tayo mula sa Batangas State University, Cebu, San Ildefonso, Bulacan. Kumusta po kayo? Naulan ho ba dyan? Dito po sa norte, malakas po ang ulan. Meron po mula sa Leyte, mula sa Baguio, mula sa Camsur, mula sa Nueva Ecija. National po ang sakop ng ating webinar, no? Ito po yung una sa ating serye ng mga webinar kaugnay po ng tema natin na wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Bumati na rin po kayo ng maligayang buwan ng wika sa isa't isa, no? Maligayang buwan ng wika po sa inyo, mga kasamahan po namin, mga nagtataguyod ng wika, mga guro, mga mag-aaral na mga kalahok po ngayon. Salamat po sa pagdalo ninyo sa unang Wikain Mo. Ito po ang serye po ng webinar ng KWF para po sa buwan ng wika. Dito po natin makakasama ang iba't ibang mga eksperto sa wika, kultura at teknolohiya para po mapag-usapan natin yung naidadalang disruption ng AI sa ating pagtatrabaho at yung mga pwede pa nating tahaking landas para sa pagsusulong ng wikang pambansa at ating mga katutubong wika sa buong Pilipinas. Huwag na po nating patagalin. Nais ko pong ipakilala ang ating pong makakasama para sa araw na ito sa ating unang webinar sa unang Wikain Mo. Siya po ay isang senior lecturer sa College of Computer Studies ng De La Salle University. At dati ay naglingkod siya bilang Associate Professor at Assistant Director for Research ng National University of the Philippines. Naging kasapi rin siya ng board ng Computing Society of the Philippines at chair ng Special Interest Group sa Natural Language Processing. Kung interesado po kayo dyan magtanong po kayo sa kanya tungkol sa Natural Language Processing. Kabilang po sa mga proyektong kinabilangan niya ang Philippine component ng Network-Based ASEAN Languages Translation in Public Service at ang The Philippine-California Advanced Research Institutes na project nila na e-participation sa e-participation 2.0. Kabilang sa kanyang mga interes sa pananaliksik ang Philippine Studies, ang Human Language Technology at Social Computing. Mga kababayan, sa pong karangalan, makasama po natin sa unang Wikain Mo si Professor Nathaniel Oco. Palakpakan po natin siya. Una po muna, Sir. Magandang umaga, Sir R. Magandang umaga sa mga kasama natin sa Facebook. Magandang umaga rin sa mga kasama natin sa Zoom. Maligayang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. Sir, paano po ba kayo tatawagin muna? Sir Nathaniel? Sir Nat, paano po ang inyong nickname? Kahit po Nathaniel o Nat na lang. Okay, Sir Nat. Sige po. Kumusta po kayo? No? Alam ko po maulan sa atin ngayon pero tuloy pa rin tayo sa ating webinar sa pagbabahagi at alam ko nga po ay busy rin tayo ngayong nagsisimula rin ng pasukan pero salamat po sa pagpapaunlak at nabalitaan ko nga po may nais po kayong ibahagi po muna bago tayo magsimula rin doon sa ating usapan. Ulitin ko po mga kasama ang pangalan po ng talk po ng ating pong kasamahan po ngayon, ang kasama po natin, ito po yung una nating Wikain Mo. So Wikain Mo, serye po ito ng mga webinar ng KWF. Sana po mag-sign up din po kayo sa mga susunod na Wikain Mo. At ang tatalakayin po ni Ginoong Oco
ay may kinalaman sa AI technology para sa pagsusulong at pangangalaga ng mga wika ng Pilipinas, no? Kaya meron pong nais pong ibahagi muna na sa atin si Sir Nat, tapos mamaya yung ating usapan na kasama niya sa ating Wikain Mo session. Okay? Salamat, Sir R. Siguro tanungin ko muna ang lahat, tao ba kayo? Pwede makahingi ng thumbs up kung tao, baka AI ito mga kausap natin. Thumbs up, thumbs up. Tingnan natin ilan magta-thumbs up. Yung mga kasama sa Facebook, pa-thumbs up din. Thumbs up, thumbs up. Mga tao naman pala, Sir R. Mag-share ako, Sir R, ng slides, saglit lang. Okay, ayan, mukhang kita na. Gusto ko munang iparating sa lahat yung AI Talk technology para siya sa lahat. So muli ako po si Nathaniel Oco, meron na akong ibabahaging ilang slides tapos siguro magtatanungan kami ni Sir R. Gaya na nabanggit, kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Pamantasang de La Salle. Nagsimula ako bilang research assistant, tapos naging kawaksing professor, naging pangalawang director sa pananaliksik. Tapos nagtrabaho ako ng 5 taon sa industriya bilang project manager sa isang startup company. Kasalukuyan akong miyembro ng Center for Language Technologies sa College of Computer Studies. Naging guest editor din ako sa ilang journal. So kasalukuyan naming binubuo yung isang issue sa Language Resources and Evaluation. Naging guest editor ako ng Philippine Computing Journal. At gaya nga nabanggit ni Sir R, naging aktibo rin ako sa ilang organisasyon. Hingi lang po ako ng ilang pangunawa. May 2 aso ako ngayon. Galit sila sa pusa, galit sa basurero, galit sa paputok. Kaya kung marinig nyo silang tumatahol mamaya, paumanhin na lang po. Okay, gusto ko munang klaruhin ano ba yung AI. So kapag sinabi nating AI, isa siyang larang. Kapag sinabi nating larang, larang siya sa loob ng computer science. So, ang AI, larang na nakatuon sa pag-aaral at pag-develop ng intelligent systems. So, magkaiba yung AI, magkaiba rin yung intelligent systems. AI po yung field, intelligent systems yung produkto. Kapag sabi natin intelligent systems, ito yung may mga kakayahang gumawa ng desisyon batay sa datos at mga tuntunin at ginagawa ito upang makamit ang isang layunin. So may mga tinatawag tayong mga AI tool, may mga AI technology. So ito yung mga nakasandal naman sa AI. Kailangan ko linawin na kapag sinabi nating AI tool, marami tayong input modalities. So andyan yung text, andyan yung audio, andyan yung visual, andyan ang touch at haptics, andyan ang brain signals. Siguro tanungin ko lang po yung mga kasama sa Zoom, mga kasama natin sa Facebook, ano yung na nakikita nyo ritong nagagamit nyo na AI tool? Anong input modality po ang nagagamit nyo? Pwedeng pa-type sa chat, pa-type din sa Facebook. So meron tayo, karamihan puro text. Text, may audio, may visual, puro text ano? Ang galing, nakakatuwa. So yung mga nagsasabi ng chat, text po yun. Bigyan ko kayo ng ilang halimbawa para mas maging klaro. So, kapag sinabi nating text to yung datos. Halimbawa nito yung Google Translate. So, sa Google Translate, kapag sinabi mong pagsasalin, gagawin niyang translation. Meron din tayong audio. So, ito yung audio para sa halo-halo. Sige nga, mag-quiz tayo. Ano po ang ibig magamit para ating pag-aralan ang audio? Okay. Visual naman, siguro na nakita na ito ng iba sa inyo, may mga tools tayo na pwedeng gamitin para i-convert ang hand signals to text. Halimbawa, kung meron kang Filipino Sign Language, American Sign Language, so ito mga nasa kamay ng taong to pwede yung gamitin. Tapos, meron tayong touch at haptics. So maganda ito halimbawa para sa mga bulag. May ilang apps na pwedeng gamitin para magsulat ng braille. Halimbawa,
So na-engage yan. Tapos, andito naman yung brain signals. So, may mga laboratorio, may mga ilang mananaliksik na inaaral ano ba yung nangyayari sa utak ng tao kapag halimbawa sinabi natin nakakapagpabagabag. Okay, sige nga, subukan nyo. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Ayan. So, magandang research yun, ano? Ano yung nangyayari sa tao kapag sinabi nating nakakapagpabagabag. Kaya ako nabanggit na input modalities kasi may mga pag-aaral na ngayon na titingnan paano ba mag-communicate gamit ang brain signals. So maganda ito para sa mga may kapansanan na hindi kayang mag-type, hindi kayang magsalita. So, ilan sa mga halimbawa, andyan yung text, pwede tayong magsalin, andyan yung audio, pwede tayong mag-transcribe, tapos andyan yung visual, touch, brain signals na ginagawang inklusibo ang komunikasyon. Okay, ilang mga bagay na gusto kong banggitin para isulong ang wikang pambansa. Siyempre na andyan ang popularisasyon. Pag meron tayong popularisasyon, magkakaroon ng modernisasyon. Kapag meron naman tayong standardizasyon, patungo ito sa intellectualisasyon. Pero gusto kong banggitin na kapag gamit ng AI, interdisciplinary ito. Ibig sabihin, dapat nag-uusap yung mga nasa computer science, mga nasa information technology, at yung mga nasa ibang at larangan. Kailangan din na malay tayo sa sinasabi ng datos at sinasabi ng mga tuntunin. So, halimbawa, kapag gumawa ka ng grammar checker, gumawa ka ng spell checker, kailangan malay ka sa kung ano yung tuntunin ng KWF o tuntunin ng kung ano man yung mga existing guidelines na meron tayo. Tapos, dapat kasama rin ang komunidad. Sir Arjun muna, may iba pa akong slides, pero siguro tigil muna ako, baka may itanong din yung ibang kasama natin sa Zoom at Facebook. Okay, mga kasama, ganda, parang warm up pa lang to no? Ang dami na nating na-pick up agad tungkol sa iba't ibang mga pwede, no? Lalo na yung mga input modalities na na-share nga ni Sir Nat, no? Tungkol sa pagkakaiba nga rin ng AI bilang field at yung intelligence systems bilang produkto ng ating field na AI. Sabi niya rin, no, sir, ito po siguro ang maganda rin na 2 punto muna sa akin, pero open ko rin po ang ating hapag para sa mga tanong. Kaugnay po muna ng binahagi ni Sir Nat no, sa unang bahagi po ng atin. Kung meron po kayong tanong, kasi meron akong magandang ipapadagdag pa nga kay Sir Nat tungkol doon sa nasabi niya na una, yung pagkakaroon ng interdisciplinaryong approach sa AI at sa development ng mga systems ng AI. Sa tingin niyo, Sir Nat, sa atin sa field ngayon, di ba sabi niyo po kasama ang nasa computer systems, information technology, sa yung specific field na mismo ng AI, siguro kasama na rin dyan ang mga sa linguistics, kasama rin ang nasa anthropology, kasama rin ang nasa cultural studies. At sa tingin niyo po, parang yung ating cooperation ba ngayon as a practitioner, yung ating pag-uugnay, would be better? Pwede pa nating mapaunlad sa ngayon? O pakiramdam nyo ba na may turfing din na nangyayari? O ano po sa inyo, yung parang yung honest take ninyo dito sa ating cooperation ngayon sa field? Siguro maganda kung magbigay ako ng ilang halimbawa, no? Sige po. Kasi professor ako sa isang universidad, so meron akong mga hinahawak thesis groups. Dahil meron akong hinahawakang thesis groups, may mga panel akong kinukuha. So, dati-rati, kapag sinabi mong thesis panel, ang mga miyembro lang nito yung mga nasa parehas na departamento, parehas na kolehiyo. Pero ngayon, ang ginagawa ko, kapag mayroong wika, kumukuha tayo ng mga eksperto. So halimbawa, merong isang grupo ako, ang kinuha kong panel galing sa Departamento ng Pilipino. So, importante na yung mga ganito nagiging interdisciplinary para yung kaalaman at yung expertise hindi lamang sa iisang larang nanggagaling, kundi nagkakaroon ng malawak at
tumutungo sa mas makabuluhang produkto o thesis o pananaliksik. Mhm. At nabanggit nyo nga po, no, yung ating interdisciplinary approach sa AI ay nagbubunsod din ng inklusibo, nagiging inklusibo rin siya kasi lahat ay nagkakaroon ng puwang para doon sa kanilang ambag doon sa mga emerging na mga issue o kung ano man. At as simple as halimbawa ni Sir Oko na Sir Nat na panel, di ba? Talagang wini-welcome lahat. At para nga yung views ay malawak, no, doon sa at syempre kinikilala rin yung expertise ng bawat mga practitioners sa field. Pangalawa po, sir, nabanggit nyo rin po yung tungkol sa intelligence systems. Kasi minsan may pakiramdam din tayo na yung ibang mga kababayan natin may pangamba, may takot sa AI sa paggamit, sa paglaganap niya. Pero tama po, no? Laganap din siya sa medical field. Napakalaking tulong ng AI sa medical field kung meron po kayong ma-share. Kasi ang ganda nung natalakay nyo tungkol sa processes ng utak sa iba pang mga aspekto dahil may mga kilala rin po akong mga doktor na gumagamit din ng AI na katuwang na nila sa pagtatrabaho, no. Parang para lang din mamaya pag-uusapan din po natin yan, ano, Sir Nat, yung yun nga yung tulong ng AI na mga intelligence systems at input modalities niya sa medicine at sa iba pang aspekto ng buhay natin. Tama, Sir R. So, sa medicine, ginagamit siya sa transcription. Madalas sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos, yung nangyayari sa isang operating room, tinatranscribe na yun. Tapos yung transcription, ginagamit para pag-aralan at maging gabay ng mga susunod na operasyon. Yan. Ang paalala lang din po isang public safety warning or paalala rin sa mga kababayan. Pakiramdam ko kasi, Sir Nat, marami sa mga kababayan natin dahil nga rin sa gastos ng pagkuha ng doktor o paghingi ng schedule, minsan ginagawa nilang doktor na yung AI, doon nanghihingi ng mga payong medikal, no? Parang ano lang din to, kailangan ng iba yung pag-iingat. Tama po, 'di ba, na kung hihingin tayo ng tulong sa AI para sa ating kalusugan, no? Okay po. Tama, sir. Kasi itong mga AI tools nito, algorithm yung gumawa sa kanila. Ibig sabihin ng algorithm, hindi eksperto. So, meron kang pwedeng kumuha sila sa mga datos, tapos yung mga datos na yun yung nagiging basehan ng kung ano yung sinasabi nila. So, kung pangit yung datos, halimbawa nag-roll o nag-mine sila sa isang website na puro fake news, posibleng maapektuhan din yung resulta at kaya kailangan ng iba yung pag-iingat kapag gumagamit tayo ng AI tools. Tama, babalik at babalik pa rin po tayo dun sa yung tao pa rin po, yung ating professional, yung ating doktor, yung ating arkitekto, yung ating engineer, no? Sila pa rin po yung ating sasangguniin para sa mga bagay na kailangan may kinalaman sa kalusugan, public safety and the like. Last po, bago tayo dumako sa kung nais niyo pong magpatuloy dun sa inyong presentasyon, Sir Nat, yung siguro i-share nyo na rin po yung naging danas po ninyo dun sa si Sir Nat po kasi, mga kababayan, siya po yung nag-develop kasama po nung kanyang team ng ating spell checker sa Filipino. Baka gusto niyo pong i-share din, Sir Nat, ano po yung naging experience niyo o kung meron na rin pong AI intervention dahil nga naabutan din po nung pag-develop pa natin ng paggamit natin at yung disruption na dulot ng AI nung pag-develop po ninyo ng ating spell checker sa Filipino. Thank you, sir. So, share lang po ulit ako ng slides. Share ko itong aking screen. So, noon pong 2011, meron akong ginawang spell checker. Medyo hindi siya ganun katalino, pero i-demo ko na rin po. So, available siya online. Meron tayong language tool. Tapos kung titingnan natin, siguro i-paste ko ito sa chat para makita ng lahat. Pwede rin po siyang tingnan. So, halimbawa, siya, din, raw, po. Ayan, type natin siya yan. Tapos, piliin natin Tagalog. Okay. Yung mga kasama natin sa Zoom, mga kasama sa Facebook, kung titingnan nyo, may underline yung din at yung raw. May underline yung din at yung raw. Ginuwitan siya. Ibig sabihin, mali yung din, mali yung raw. Sabi nila. So ito yung 2011 pa ito. 2011 pa ito. Nung 2011, tingin nyo bakit mali yung din at yung raw?
Sige nga, pwede yung i-type sa chat. Ano ang mali sa Dean at Rao? Ito yung 2011 version pa to. Mga kasama, sagot po tayo. Yan. Rin at Dao. Yan daw po ang sagot ni John Paul. Pero kailangan nating klaruhin ngayon, hindi na siya considered na mali. Mas relax na yung rules natin. So, ilang katanungan sa chat, bakit daw Tagalog? Kasi ang ISO code nito, hindi pa ni-integrate yung Filipino, kaya Tagalog yung ginamit. Pero tama, Filipino po ang ating wikang pambansa, hindi Tagalog. Okay. Kung titingnan nyo, dapat ito ay rin, ito ay dapat daw. Pero ngayon, hindi na siya ganun hindi tayo ganun ka-strict pagdating dito. So, pakita ko lang na meron tayong mga tools na ganyan. Siguro, Sir R, kung may oras pa tayo, mag-demo rin ako ng isa pang tool, ano? Pwede. Okay na po yun para makita po nila. Yung shinare po ni Sir Nat, ha, pwede niyo pong i-access yun. Tingnan po niyo. Sige po, tuloy lang po tayo, Sir Nat. Sige. So, meron akong mga itatype na sentences sa chat. Ingat, subukan natin. Yung mga kasama natin sa Zoom, sige, type ko to, tapos pakita ko rin. Ayan. Okay. So, meron ako ditong 3 pangungusap. Subukan nyo ang alamin nasa anong wika ang mga to. Anong wika itong unang pangungusap? Anong wika itong pangalawa? Anong wika itong pangatlo? Sabi po ni Dali, yung una ay Ilocano. Yan, at si Nona, Ilocano. Pang mga speaker to ng Ilocano. Mga kabsat. Oh, Yung third one daw ang nahihirapan. Pangalawa ay Tagalog/Filipino. Ano kaya yung pangatlo? O yan, sagot po kayo. Waray daw po, tama? okay. So, pipindutin ko itong check text. Ayan, check text. Yung una, Ilocano. Yung pangalawa, Filipino. Yung pangatlo, Waray. Okay. Etong tool na ito, so yung proseso tawag natin language identification. Ibig sabihin, sinusubukang alamin nung tool kung nasa aling wika yung mga text input. So meron siyang mga ilang wika, may Asturian, Belarusian. So meron tayong Bicol, may Cebuano, may Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Tagalog at Waray. Siguro yung mga marunong Pangasinense at marunong ng Kapampangan, pwede kayo mag-type sa chat ng siguro kahit isang sentence na mahaba-haba. Tapos subukan natin. Sige nga po, yung mga Kapampangan dito at Pangasinan, mag-type po kayo ng pangungusap ninyo. At isang pangungusap no kahit mahaba-haba po, Sir Nat, ano? Sige nga. Subukan natin na yung ayan. Damihan natin. So meron tayong nito. Cebuano, Bicol, baka meron tayo. Type po tayo, mga Bicolano dyan, mga Cebuano, at yung mga nagsasalita ng Binisaya. Yan. Thank you, Marcelina. Buti talaga, national lang ating scope. Nandito lahat ng speakers. Oh. At ito, medyo mahaba-haba to, so subukan ko siya ha. Ayan, okay. So ito, check text, checking text in Waray. Tama po ba? Sir Jomar? Ito, maayong aga sa Indo, Tanan. Alam ko Bicol to, pero dahil maikli siya, hindi ko alam kung makukuha yan. Pag ganyan po ba, Sir Nat, lumilitaw na dapat mahaba o may requirement sa bilang ng characters or paano ho siya gumagana ng ganoon? Salamat Sir Ar sa tanong. So,
Ito, tinitingnan niya yung character sequences na meron doon sa text input. So, kapag mas mahaba, ibig sabihin, mas marami siyang impormasyon na kukuha, mas tumatama siya. Halimbawa, ayan. Ito, waray ulit. Ito naman medyo mahaba-haba, so tingin ko baka tama ito, si Sir Michael. Ayan, waray ulit. Maayong aga sa aton tanan. Subukan natin Ayan, Cebuano. Galing. Okay. Ike. Galing po no, Sir Nat. Yung ganun pong language tool natin na language identification tool, para po sa mga tagapanood, parang ano po yung pinaka-practical use din po niyan. Halimbawa po ako naiisip ko kung may text na conversations at presence of different languages in conversations, pagtukoy o kahit literary text or what, para pagka nagkakaroon tayo ng analysis, mas madaling matukoy which is which, lalo na kung hindi ka pamilyar bilang isang speaker ng wika na yon, para ma-parse mo yung ma-segment mo yung mga kung anong mga wika ang ginagamit no sa isang text, or ano pa po yung application po niyan. So, yung mga ganyan, ginawa namin siya dati kasi marami kaming datos. So, nangongolekta kami dati ng mga datos, kumukuha kami ng news articles, humingi kami ng kopya ng mga Biblia. So, maraming ganun. So, dahil marami kaming files, kailangan naming malaman o maklasify kung nasa anong wika yun. Kaya importante yung mga ganyan, lalo na kung gumagawa ka ng corpus, meron kang documentation project. Pero kailangan ko nang bagitin na sa pangungulekta ng mga datos online, kailangan tayong sumunod sa dalawang bagay. Yung una, yung terms of service nung service provider. Tapos pangalawa, kailangan nating respetuhin yung tinatawag na robots.txt na binibigay ng ibang website. So parang sa ngayon, dahil 2026 na panahon ng teknolohiya, hindi na basta-basta pinapayagang mag-scrape o mag-download ng mga artikulo online. So may mga terms of service na may mga robots.txt. So I think may mga question din tayo sa Sige po. chat. So tama po, language tool pa rin yung language identification kanina. Ayan. So nakita nyo rin po kung ang layo sa teknolohiya kasi talagang accelerated yung pace kung nung 2011, Sir Nat, na ito yung mga dinedevelop natin, at ngayon parang ang layo talaga ng nilaktaw. At sa tingin nyo, sa ganoon, sa usapin po halimbawa ng ethics, mas nagkakaroon ng maraming ethical repercussions at mga bagay na dapat nating i-consider, lalo na dun sa accelerated pace at kung nasaan na po tayo ngayon sa paggamit ng mga systems ng AI. So, sa pananaliksik, siguro i-share ko lang din itong slide ko. So, sa Pamantasang de La Salle, meron kaming mga katawag na policy sa paggamit ng generative AI. So, una-una, kailangan may transparency. Kung gagamit ka ng AI tools, kailangan mong i-declare yun. Pangalawa, hindi dapat mawala yung tinatawag nating human agency. Ibig sabihin nun, yung desisyon kung ano yung ipapasa mo sa teacher mo, yung desisyon kung ano yung magiging research work mo, nakasalalay pa rin dun sa tao. Pangatlo, meron tayong accountability. Ibig sabihin, kung ano man ang mangyari, tayo pa rin yung accountable dun sa ginawa natin. Kahit gumamit tayo ng AI tool. Pang-apat, kailangan beneficial siya. Ibig sabihin, kung gagamit ka ng AI tool, hindi dapat siya makasakit ng ibang tao. Meron tayong compliance. So kailangan sumunod tayo sa terms of service, sumunod tayo sa robots.txt at ibang guidelines. Tapos panghuli, importante na dapat nagre-reflect tayo. Merong tanong sa chat, ano po ba yung robots.txt? Okay.
So, halimbawa, subukan natin nga, tingin ko meron ang inquire, robots.txt. Subukan natin sa Philippine Star. Okay, so, eto na lang, GMA News. GMA News. Eto. So, sa GMA News, meron siyang robots.txt. Ano yung robots.txt? Pag binuksan natin to, nakasulat dito, ano yung mga allowed at hindi allowed na sections. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang robot, nagsiscrape ka, nangongolekta ka online, ito yung mga sections na allowed, ito yung mga sections na hindi mo pwedeng puntahan, hindi ka pwedeng kumuha ng data. Tapos, idagdag ko na rin, so maliban sa robots.txt, so punta tayo GMA News, terms of service, kapag ginugol natin yun, meron siyang terms of use. So, nakasulat dito kung pwede ka bang gumamit ng AI tool, pwede mo bang gamitin yung datos nila para gumawa ng pananaliksik o para mag-train ng AI. Magandang tanong yun. Ako po sir, na-intriga ako dun sa robots, that text. Kasi gusto ko rin pong malaman sa inyo na gumagana rin po ba itong prinsipyo na ito? Bagaman nasa realm ng science fiction, nasa realm ng literature, yung rule po ni Isaac Asimov tungkol po dun sa 3 laws of robotics na applicable rin po sa AI. No? Sinasabi niya dun sa law, yung robot hindi dapat mananakit ng tao. Yun yung first law. Yung second law, pwede natin ituring yun yung AI, di ba? Yung AI, hindi siya dapat susunod siya dun sa mga utos na ibinigay ng mga tao. Pero sabi niya, except where such orders would conflict with the first law. Tapos yung third law daw, kailangan maprotektahan nito yung sarili nitong pag-iral hanggang hindi ito nagkakaroon ng in conflict with the first and second law. I think parang ang halaga ng rules na yon ng isang writer, no, ginawa niya ni Isaac Asimov noon pa, 40s pa. Pero tama po ba? Yung mga general rules, they still apply? Meron pa rin pong mga sinusunod din tayo na lalo na nga tayo bilang mga practitioner, kayo po bilang mga practitioner na parang blanket for all, no? Yung lahat, ito po yung dapat talagang sundin natin. Gusto ko nang banggitin na karamihan hindi aware sa terms of service, hindi aware dun sa robots.txt. So, kung yung gagawin nating mga robot o mga AI tool makabubuti o makakasama, depende pa rin yun dun sa developer. So, halimbawa, pwedeng gumawa ng AI tool na ang gagawin ida-download lahat ng picture mo sa Facebook. Pwede yung gawin ng isang tao, pero dinalabag nun ang maraming ethical guidelines. So, gusto ko lang banggitin na yung mga platforms, may mga rules na sila in place upang protektahan yung mga gumagamit ng produkto nila. Halimbawa, ang Facebook, kapag meron nag-impersonate sa iyo or may nag-impersonate sa akin, pwede nating ipablock yung account. So, ganun din pagdating sa AI tools. Yan. So, kailangan talaga I think ang patuloy pa rin dapat gawin sa mga kababayan natin yung education campaign para sa responsableng paggamit ng AI. Kasi I think hindi rin malay ang marami sa mga kababayan natin na ganito yung paggamit, ganito yung araw-araw na gamit na natin sa AI, sa ating mga smartphone, sa ating iba't ibang mga transaction online. Napakarami na nang gumagamit ng AI. Tapos tama po, no? Reiterate ko na din po, Doc, Sir Nat, na yung halimbawa, nagkaroon ng kaso at gumamit ako ng AI, tao naman yung mananagot, hindi naman po yung AI, hindi naman siya juridical entity, hindi naman siya corporate entity. Meron na po ba kayong mga na-encounter na gano'n na like, kahit di naman natin pangalanan, pero syempre, yun, may ethical repercussions or implications yung ginawa niyang research or tool na dinevelop using AI.
May isang magandang kaso sa labas ng bansa, no? Merong isang bata gumagamit ng chatbot. Yung batang ito, kung hindi ako nagkakamali, parang clinically depressed. Siguro babala lang din sa mga nanonood. Yung bata, parang kinausap niya yung chatbot, sinabi niya na gusto niya ng mag-unalive. Gusto niya ng kitlin yung kanyang sariling buhay. Tapos in-encourage siya ng chatbot. Hindi naman alam ng chatbot kung ano yung minsan yung sinasabi niya, kundi dahil may mga algorithm siya. So halimbawa, gumawa ako ng chatbot na ginagawa mag-encourage lang ng tao. So kung sasabihin nung bata na clinically depressed, gusto kong saktan ang sarili ko dahil ang programming nung chatbot i-encourage, sasabihin niya, sige, kaya mo yan. So kung hindi ako nagkakamali, sinubukang kasuhan nung nanay yung kumpanya na gumawa ng chatbot. Ayun. So, talagang yung kumpanya ang mananagot kasi tao rin naman ang behind nung development ng mga systems na yan. Ngayon po, Sir Nat, gusto ko rin dumako doon sa mga development po natin ngayon at yun nga sa natural language processing, kung ano po yung mga nakikita niyo yung mga trends or yung mga existing na rin po ngayon na ginagamit na natin at yung pace nga po niya. At para malinawan lang din po yung mga tao kung ano po yung natural language processing at yung pasok din po ng AI sa natural language processing. Sige, sir. So mag-share lang din po ulit ako ng slides. So banggitin ko lang na yung natural language processing, nahati siya sa dalawa. So andyan yung natural language, andyan yung processing. So ibig sabihin nun, gumagamit tayo ng teknolohiya para i-transform yung wika mula sa isang forma papunta sa isang forma. Pero banggitin ko lang na meron tayong mga hamon. At ito yung mga sinusubukan nating tugunan ngayon. So, isa dyan yung bias. Halimbawa, kapag naglagay ka ng isa siyang doktor sa Google Translate, ita-translate yun sa he is a doctor. Tapos kapag naglagay ka naman ng isa siyang nurse, ita-translate siya sa she is a nurse. Yung mga kasama po natin sa Zoom, mga kasama sa Facebook, ano yung tingin yung mali rito? Pwede yung i-type sa chat. Yung mga kasama natin sa Zoom, mga kasama sa Facebook, ano yung nakikita niyong mali rito? Yan, yung mga nag-aaral po sa GAD, yung mga gender and development dyan. So, tama na yung nakita nyo, ang ginawa ni Google Translate, siya mismo yung naglagay ng kung he or she yun. Kasi kung titingnan natin, gender neutral ang salitang siya. Pero ang ginawa naman ng AI tool, ginawa niyang he, ginawa niyang she. Di ba? Okay, isa pang hamon, meron tayong variations. So, pwede natin gamitin, kumain, yung mga kasama natin dahil na sa Cebu, sa Davao, magkain. Meron din tayong lechon, meron tayong lechon. Lechon yung tama, ang variant na ngayon, lechon. Tapos, importante itong mga to kasi yung spelling nakaka-apekto sa accuracy ng mga AI systems. So, halimbawa, eto, pakita ko sa inyo. Kapag nag-type ka ng kwentuhan mo ako, ang translation niya, tell me a story. Pero, kapag nag-type ka naman, sabihin natin na mali ka, kwentuhan mo ako na walang you, nagiging siyang talk to me. So, yung spelling, importante kasi pwedeng iba yung spelling na ginamit para i-train yung ating mga AI tool. Ito pa, isang halimbawa. Siya ay nakipagkwentuhan na walang you. Kapag tinranslate, they are chatting with us. Pero kapag sila ay nakipagkwentuhan sa amin na may you,
they are talking to us. Oo. Ngayon, kung itong mga to, trinain sila. Ibig sabihin, merong datos na ginamit para turuan ang mga AI tool na mag-translate, para turuan ang mga AI tool na mag-check ng spelling, ng grammar. Kaya importante yung tinatawag natin training data. Okay. Eto pa, gusto ko lang ipakita. So, sabihin natin, magta-type ako ng nakakapagpabagabag. O nag-type ako ng kumain. So ito, tawag natin tokenizer. Ibig sabihin, hinahati niya yung salita sa mga tokens. Madalas, yung mga AI tool ngayon, hindi alam kung nasaan yung gitlapi. Andiyan yung kumain. Kung papansin nyo yung kumain, nahati sa kum plus ain. Isa pa, gawin natin kinain o kinakain. So, siguro i-type ko ito sa chat. Ayan, paste ko dyan sa chat para pwede rin masubukan. So, TikTokenizer, tapos marami kang mga models. Sir Nat, yes. share ko lang din para ilapit ko yung tanong dito ni Chief Francisco. Yung tungkol sa pag-develop ng dataset para sa training tools. Dadagdagan ko lang, kung magsa-standardize tayo, magbe-base ba tayo? Halimbawa, different languages, yung phonetic alphabet, yung IPA, International Phonetic Alphabet, o orthographies per language. 'Di ba? Kasi magkaibang bagay, no, yung orthography magkaugnay pero magkaiba rin yung IPA tsaka yung orthography ng mga wika na nasa Pilipinas. Meron po ba kayong experience na ganoon kung sakali na kailangan ng annotation ganyan o ng pag nag-transcribe tayo na gumamit din ng IPA? So siguro magandang example yung ginagawa nung isa kong grupo. So halimbawa, meron kang isang lola. Yung lola pumunta sa Mercury Drug. Sabi niya, order ako ng idarubicin. So, idarubicin. Tapos, nabalik ng rinig yung pharmacy. Sabi, ang binigay sa kanya, silip na idarubicin, ang binigay epirubicin. So, yung idarubicin, pang leukemia, yung epirubicin, pang breast cancer. So, sa mga ganong bagay, importante na yung drugs, pag binibigay sa mga AI tools, naka-IPA. Kasi importante yung tunog. Ngayon, kung gusto mo lang malaman ano ba yung gitlapi, ano yung unlapi, ano yung hulapi dun sa isang salita, hindi na natin kailangan ng APA kahit yung orthography na lang nung wika, yun yung ibibigay natin dun sa AI tool. Gusto ko na ding banggitin, so meron tayong Wiktionary. Pakita natin siya. Wiktionary. Very useful tool. Very useful. So meron tayong TL Wiktionary. So TL Wiktionary at Wiktionaryo. So halimbawa, subukan natin, sige, ipipaste ko ito sa chat para makita din ng iba. So subukan natin maglagay ng TUBO. Ayan. TUBO. So TUBO, pwede siyang kita. Pwede siyang pandiwa, palakihin. Pwede siyang isa sa mga uri ng damo na miyembro ng ayan. So meron siyang mga ganun, pero kailangan nating tingnan na iba-iba yung pagbigkas sa mga to. Kaya nga importante yung ginagawa ng KWF ngayon na naglalagay ng diacritic marks sa mga homographs. So kasama po yun sa trabaho namin. Pero napaka-useful po na reference na yung Wiktionary. Tama po, kasama rin nag-update din po kayo po ba dito, Sir Nat, sa Wiktionary, or ang ating mga kaibigan din na nasa iba't ibang field din? So ang Wikipedia, pati Wiktionary, ano naman to, parang public sila, open sa lahat. Pero may mga editors.
So, Mm. yung mga editors na yun, may mga editors na Pilipino, may mga editors na Banyaga. Kaya importanteng banggitin na crowdsource yung iba rito, pero may mga layers para masigurong tama yung nakalagay. Tama. Okay po. Sa mga kapatid kung meron pa po kayong mga tanong, i-chat nyo lang po. Siguro magpagkakataon din ito para malinawan pa tayo sa ilang mga bagay. So halimbawa, ako po gusto po itanong din kay Sir Nat na sa development na meron tayo ngayon sa AI, sa tingin nyo paano yung positioning ng isang nagsasaliksik ng wika, no, sa pagsasaliksik gamit ang tools na available na sa kanya, no? Kasi ano naman to, no, yung concept nga na paano na siya ngayon at nagiging ganito na kabilis ma-access ang information, ma-process ang information. Ano yung nagiging role na ngayon ng researcher sa process na ito ng pananaliksik at paggawa ng mga sistema na may kinalaman sa wika? Siguro, babalikan ko ulit yung pinakita ko kanina na AI policies sa aming pamantasan. So, importante, merong transparency. Kung ikaw mananaliksik, gumamit ka ng AI tool, dapat mong i-declare yun. Tapos, ang mahalaga, merong human agency. Ibig sabihin, sa dulo nito, kailangan tao pa rin yung nagdidikta kung isusumite ba ito sa journal, isusumite ba ito sa komperensya, at kailangan ding masiguro na walang hallucination. Ibig sabihin ng hallucination, minsan kasi gumagawa ng kung ano-ano na lang yung AI tool, dapat masiguro nung mananaliksik na wala yung mga yun. Pero pagdating sa kaya tawag nating pananaliksik sa wika, yung nabanggit ko kanina, kailangan interdisciplinary. At kailangan maging malay sa mga tuntunin at sa kung anong sinasabi ng datos. Kaya ang hinihikayat ko, yung mga gustong gumawa ng grammar checker, gumawa ng spell checker, sumangguni sa KWF. Ang maganda mangyari, no, matipon din natin itong mga polisiya, yung mga nabanggit po na polisiya ng Lasal, polisiya rin ng mga ibang universidad, para makabuo rin tayo ng isang polisiya na pambansa, na polisiya na para po maging gabay ng mga nagsasaliksik gamit ang AI. No, para hindi lang tayo ay sabi ng Lasal ganito, ay sabi ng Ateneo ganito, sabi ng UPLB ganito, UP Diliman ganito, na parang meron tayong isang pangahawakan na pambansang polisiya. Nasa tingin naman natin, no, pag lumitaw po yung mga polisiya, lalo na yung mga universal principles, magkakatahiyan at magkakaugnay, no, na usapin. Okay, so may mga nais pa po bang itanong? Gusto ko lang din po sanang humingi po, Sir Nat, nung ano po yung plano ninyo para doon sa spell checker? Kasi naalala ko po, nung nakaraan ay yung ilang mga mag-aaral ninyo ay pinapasubok na rin po dito sa amin yung inyong programa na spell checker at kung paano rin po yung AI element doon ng systems nakatulong din po sa inyong spell checker. Kasi nga po, bago pa yung boom natin ng paggamit sa AI ay na-develop na po ninyo, no, ng team po ninyo yun. So, una, salamat ulit sa KWF. So, sa mga kasama po natin sa Zoom, mga kasama sa Facebook, meron pa akong isang thesis group, gumawa ng spell checker. Ngayon, ang balak namin gawin, yung language tool na nakita nyo kanina, i-update namin yung rules mula roon. Tapos, banggitin ko lang din na ang pag-develop dati ng spell checker, pag-develop ng grammar checker, single discipline lang yun. Madalas, puro mga comsci lang yun. Kami naman mga nasa comsci, minsan hindi kami malay sa kung ano ba yung mga tuntunin. Kaya ngayon, ang trend ngayon, sumasangguni na sa KWF, sumasangguni na rin sa mga eksperto at nagiging interdisciplinary yung mga proyekto. Sir, may mga tanong sa chat. Sige po. Basahin ko lang ha. Sige po. Ay, ako na po magbabasa. Yan, sabi ni Durfee, kung ang AI ay nagiging bagong daluyan ng wikang Filipino at ng mga katutubong wika,
Paano natin matitiyak na hindi lamang nito na ipapasa ang wika, kundi napapanatili rin ang konteksto, pananaw sa daigdig, at ugnayang kultural na nakapaloob dito? At sino po ang may pananagutan kapag may nababago o nawawala sa prosesong iyon? Parang may nasagot na tayong ilan doon. Sige. So, importante siya. Banggitin ko lang ulit yung, pakita ko lang itong slides ko na ito. Ayan. So, dalawang bagay. Una, kasama ang komunidad. Hindi lamang kasama ang komunidad sa validation, kundi kasama dapat yung komunidad sa planning pa lang. So, may mga halimbawa, funding agency, halimbawa DOST, CHED, kapag nagpa-fund sila ng proyekto, ang isa sa mga requirement nila, kailangan kasama yung komunidad sa planning stage. So, halimbawa, pwede mong gawing miyembro ng research team, yung isang expert doon sa komunidad o isang elder doon sa komunidad para masigurong may respeto doon sa mga katutubong wika at para matiyak na napapanatili yung konteksto. Ngayon, kung merong nabago, dapat meron pa ring say yung komunidad na mali ito, dapat baguhin natin siya. So yun po yung stand ko ron. Sa tingin ko po, babalik pa rin tayo. Halimbawa po makikipagtrabaho tayo kasama ang mga katutubong komunidad. Babalik din po tayo sa pakikipagtrabaho natin sa National Commission for Indigenous Peoples. Inabanggit nga po ni Sir Nat, kasama pa rin doon. Sa tingin ko nga rin po sa panig ng NCIP at ng KWF at ng mga ibang ahensya na nagsasaliksik sa katutubong wika ay maisama rin natin yung ganun, kasi may danger din tayo na baka makasilid at magkaroon ng mga paglaktaw at mga loopholes doon sa mga existing na documents na natin tungkol sa pananaliksik. Tama po yung sinabi ni Sir Nat, kuha ka ng consent, ang community kasama sa production of knowledge, kumukuha ng consent para sa pag-validate ng mga datos na na-create at nakuha kasama ang community. No? Pero may dangers din at times na parang ano yung pagkakaiba rin nung merong taong papasok at gagamit ng AI, gagamit ng ibang systems para makapagsaliksik at hindi alam ng komunidad, diba? O nakapasok na yung datos nila sa ganitong corpus or sa ganyan. No, parang I think kailangan talaga pong pag-usapan yun, ano yung mga ethical implications ng ating ginagawa dahil parang yung pace talaga ay sobrang bilis, no? Para mahuli natin sa dokumento agad, ano, at mailagay sa polisiya. Okay? Kung meron pa po ang iba pang mga tanong, lalo na po yung mga nagsasaliksik sa ating mga katutubong wika. Kasi tanungin din natin si Sir Nat kung ano po yung mga iba pa niyang mga project na gusto niyang i-share sa atin o yung mga current na ginagawa ng kanyang team na may kinalaman din sa wika para malaman din natin na okay, ganito pala yung ginagawa nila, no, sa Lasal. Sige po, Sir Nat. Sige. Itayin natin yung iba may mga tanong. Ayan, sige. At itingnan ko rin yung Siya. mga Facebook comments. Ayan. Yan, ito. Okay. Ako po magtatanong mula dito sa Zoom, no? Tapos pa-check ko rin po sa mga kasamahan ko yung nasa Facebook. At alam ko ay medyo sensitibong issue dahil may kinalaman sa mga nagbibigay ng datos, materials na para maging posible ang mga data center, Pax Silica, no? Ngayon talamak ang usapin ng Pax Silica na tatayo po sa Tarlac, no? At maraming tila tumututol na nagiging against sa paggamit ng AI tools. Samantalang nakikita rin natin ang mga benepisyo at magandang dulot ng AI mula sa ating diskusyon. Paano natin matitiyak na ang AI ay magiging tulay sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at hindi magiging banta sa ating wika at kultura, lalo na sa larangan ng pananaliksik, no? Yung Pax Silica talaga, nandiyan siya, kailangan talaga natin pag-usapan at dahil tayo bilang mga tumatamasa rin gumagamit ng systems na may kinalaman sa AI at sa artificial intelligence. Ano po sa inyong take? Ano naman po ito, no? Wala pong bawal itanong sa ating pong hapag, no? At sasagutin po natin 'yan. Okay po. Salamat, Sir Art.
Pero bago ko tumungo diyan, Ay, sige. sagutin ko muna yung isang tanong kanina, no? Kung indigenous people ang magiging kapartner nyo, kailangan muna ng permit. So, mayroong opisina sa gobyerno na kailangang kumuha ng permit para ron. Ngayon, doon sa tanong ni Sir R, gusto ko lang klaruhin na kapag gumamit tayo ng ChatGPT, yung request na yun, hindi pinoproseso sa computer natin. Yung request na yun, napupunta sa isang data center. So, ito itsura ng data center. Malaking espasyo, tapos marami kang mga equipment niyan sa loob. So marami kang hardware, meron kang GPU, may networking, may switches, may CPU. Tapos ang mahalaga rito, itong mga to, dalawang bagay yung nangyayari. Una, kumakain sila ng maraming kuryente. So matakaw sila sa kuryente. Pangalawa, sobrang init. So dahil sa sobrang init, minsan pag binuhusan mo ng non-conductive liquid, nag-evaporate kagad yung liquid na yon. So dalawang bagay. Matakaw sa kuryente, tapos kailangan ng tubig. Una, malaki siya. So kailangan mo ng malawak na lugar. So kung malawak na lugar, sigurado merong madi-displace dyan. Pangalawa, matakaw sa kuryente. Kaya kung hindi ako nagkakamali, ang plano nila doon sa Pac Silica, magtayo ng nuclear power plant. Dahil matakaw sa kuryente ang mga data center, kailangan ng nuclear power plant. Tapos, pangatlo, dahil sobrang init, kailangan ng maraming tubig para palamigin mo yun. So dahil sa mga to, parang maraming alangan sa Pac Silica. Pero banggitin ko lang, halimbawa sa China, yung plano nila gumawa ng underwater na data center. So, nasa ilalim ng tubig. Bakit nasa ilalim ng tubig? Kasi sobrang lamig doon. Bakit din nasa tubig? Para hindi mag-displace ng mga tao. Tapos, meron ding mga ilang proyekto sa halimbawa may mga data center na may katabing solar farm or may mga data center na may mga katabing wind tunnel. So, bagamat may danger ito, meron ding mga solusyon para matugunan yung mga panganib na yun. Ang tanong na lang, kasi kung hindi ako nagkakamali, hihingi yata sila ng permit sa DENR. Ano yung guidelines o constraints na ipapataw ng DENR para mabigyan ng go signal yung Pac Silica? Okay, so yun lang. Okay. No, meron talaga tayong mga pwede talagang solusyon para, alam mo yun, pagka nagwakas naman din yung usapan ng mahalaga pa rin yung karapatan ng mga kababayan natin, yung karapatan ng kanilang pamumuhay, yung kanilang mga lupang ninuno. Tapos kasama na rin dyan po yung usapin sa kalikasan, na napapangalagaan yung kalikasan na kailangan din natin maidiin sa gobyerno kung ano po yung mga nais nating makita at makitang responsableng pangangalaga sa ating mga kababayan at sa kalikasan. No? Okay, siguro i-connect na rin natin itong dalawang tanong ng kasamahan kong si Chi. Sabi niya, paano po ninyo natitiyak na tama at angkop ang representasyon ng katutubong wika kung wala pa pong working orthography na? Most cases po yan dahil yung mga wika sa Pilipinas na mga katutubo nating kapatid, ginagawan din po namin ng orthography. Kung sa field po ay wala pa pong working orthography, meron po ba kayong experience sa ibang mga indigenous languages natin kung ano po yung ginagawa po ninyo dyan? So kung low resource yung language, maraming representation. So, gaya nung nabanggit ko kanina, ang input modality hindi lamang siya text. So, pwede kang magkaroon ng audio, pwede kang magkaroon ng audio recordings, pwede ring visual. So, halimbawa, mga drawings, mga at iba pang input modalities. Tapos, meron sir tayong tanong, parang paano yung na-invento, luma o patay okay. na wika. So, ano po ba ito?
Ay, sige po. So go po, Sir Nat. So meron tayong isang wika na na-invent, merong wikang invento, tawag doon Esperanto. Merong mga komunidad na gumagamit ng Esperanto. So posible po yun. Tignan ko lang sa ibang tanong parang may mga iba pang tanong sa chat. Ayan. Ito po, basahin ko po yung kay Dan, no? Yung mga maaaring hakbang na gawin ng mga pamantasan at institusyon upang mas maging responsable at sustainable ang paggamit ng artificial intelligence. Gayong malaki ang konsumo ng generative AI sa iba't ibang resources lalo sa kalikasan. Kung may nabanggit na pong polisiya si Sir Nat ng De La Salle, maganda, mag-develop na po tayo doon. At maganda nga rin po ilapit po natin sa mga ahensya tulad ng KWF, yung panawagan natin para sa pagsasagawa ng pambansang polisiya. At yung sa polisiya na yun, kasama na rin naman dun yung pagiging responsable sa kalikasan, yung pagiging responsable sa ating mga katutubong kapatid na Filipino, no, sa kanilang mga karapatan. Okay po. Meron din po si Sir Durfee. Nabanggit po ninyo na hindi sapat ang consent at validation at dapat kasama ang komunidad sa mismong production of knowledge at may kakayahang magsabing, teka, mali ito, baguhin natin. Pero kapag ang kanilang datos o kalaman ay naisama na sa isang AI dataset or model, paano po natin mapapanatili ang kapangyarihan ng komunidad na magtama, magtakda ng bagong kondisyon o kahit bawiin ang pahintulot sa paggamit nito? Kailangan po ba nating mag-isip ng consent bilang isang patuloy na proseso o hindi isang minsanang dokumento lang? Ang ganda yung tanong ni Durfee. Ganda yung tanong ako. Gusto ko nang banggitin na sa mga proyekto, hinihingan na ng ethics guidelines. Sa ethics guidelines, may mga nakapaloob ron na unang-una, pwede kang humindi sa iyong partisipasyon. Pangalawa, pwede rin dapat i-delete yung data na binigay mo kung gugustuhin mo. So tingin ko importanteng banggitin yun na kahit na-develop na yung AI tool, kung ayaw ng komunidad ang isang particular na item doon, dapat pwedeng tanggalin. Ayun, no? Isang magandang yung guidelines sa sinasabi ni Sir Nat, magandang gamitin natin yon kung tayo po ay nagsasaliksik din po sa mga field, sa mga community, sa mga katutubo na may karapatan din silang i-pull out yung dataset, no, kapag pagkakailangan at kasama yun sa clause, no, sa mga clause natin para po mapangalagaan yung karapatan nila. O isang practical na tanong, marunong po ba ang AI na gumamit ng pragmatic translation? Sabi ni Alrong. Depende sa training data. Kung ite-train mo yung AI tool na maging sensitibo sa mga cultural na bagay, posible po yun. So, nasa Kasi halimbawa, siguro magbigay ako ng total translation naman yung usapan. Paano mo itatranslate ang her skin is white as snow? So siguro pakita natin para maganda. Ito ay yan. So kung pupunta tayo sa Google Translate, parang lalabas ang kanyang putis ay simputi ng her skin is white as snow. Mali ito. Bakit siya mali? Kasi kapag sabi mong her skin is white as snow, ang ginawa niya, maputi ang kanyang balat na parang niebe. Hindi naman winter country ang Pilipinas. So hindi natin alam kung ano talaga itsura ng niebe. Maliban na lang kung sabihin natin nakapunta ka ng Japan o nakapunta ka ng mga bansang may winter. So maganda kung ang mga AI tool ngayon, hindi lamang niebe yung ginagamit, kundi ang kanyang putis ay simputi ng gula o ang kanyang putis ay simputi ng gatas. Maganda kung yung translation may cultural sensitivity. Yeah. Mahalaga yung cultural sensitivity sa mga bagay. At contextual din, nilulugar niya cultural kasi lahat ng bagay ay cultural, mailalagay mo rin sa
cultural context niya, ano. At yun, niebe, sabi nga ni Sir, pwedeng ihalin tulad. Sa pagsasalin din kasi po ito, ginagawa rin to, no, yung nilolocalize, no, nilolocalize ang isinasalin. Okay, ito, pang KWF to, no, nabanggit po ninyo kay Reggie na magsasagawa ng pambansang polisiya ang KWF. Ibig sabihin po ba yun, kukolektahin pong lahat ng policies ng bawat universidad at doon po magbabase. Ngayon po, kung may umiiral na pong mga polisiya, ang inyong mga paaralan, mainam po yun, ano? At ang policies naman, time din ang magsasabi niyan kung i-refine din po siya, i-update, ano? At ang panawagan din po, no, meron na po kasi nabuo ng polisiya ang KWF. Pero mas panloob po muna namin polisiya yung sa paggamit ng AI sa aming opisina. Pero ang maganda nga po maging trajectory talaga, magkaroon tayo ng pambansang polisiya na susundin ng ating mga practitioner, ng mga nagre-research sa wika at kultura at ng mga iba na sa produksyon ng karunungan. Salamat, Sir Reggie. Yan. Ito na yung tanong na favorite na tanong, no? Paano po kami makaka-avail ng certificate? Yan po ang favorite po yan. So, pahintayin na lang din po ang abiso para po sa inyong mga sertipiko, mga kapatid. Pero kung meron pa po, may oras pa po tayo, siguro isa o dalawang tanong. At ano na lang po natin kay Sir Nat, no? I-direct po ninyo. At hingan din po natin siya. So, kung wala na po, Sir Nat, sa tingin po ninyo talaga na baka narinig nyo rin po yung mga pag-uusap tungkol sa ating tema ng buwan ng wika at sa inyong palagay, no, bilang practitioner, yung paano po ba ang inyong reaksyon o saloobin dito at nakikita ninyong tatahakin pa nating landas, no, sa panahon ng AI at panahon ng paggamit nito para sa pananaliksik. Ang AI, andyan na siya. Kailangan natin tagapin na andyan ng AI. 2026 na pati, ibig sabihin, laganap na yung paggamit ng teknolohiya. Pero kailangan ng banggitin na ang AI na andyan para tumulong sa atin. Hindi siya, bagamat pwede siyang gamitin para makasama ng tao, pero ang intensyon ng AI, kung bakit ito ginawa, para tulungan tayo. Kaya kailangan kong banggitin ulit yung mga panawagan ko kanina. Una, kailangan interdisciplinar ang mga pag-aaral. Pangalawa, kailangan maging malay tayo sa mga tuntunin at kung anong sinasabi ng datos. Kaya importanteng sumangguni sa KWF. Maganda yung tema natin ngayong buwan ng wika at saludo ako sa KWF. Muli, Sir R, salamat sa imbitasyon. Isang karangalan na makasama kayo lahat ngayon. Salamat po, Sir Nat. No? Paalala po, no, yung interdisciplinaryo, hindi po tayo nag-turf, no, kung saan po talagang tulong-tulong. No? Pwedeng concept din to ng bayanihan, kung konsepto ng Filipino na paano tayo magtaguyod ng teknolohiya at mga karunungan, ano, maiangat yung karunungang Filipino. Bayanihan din to ng iba't ibang mga eksperto sa iba't ibang larang. At yung maging malay sa mga tuntunin. No? Siguro pahabol ko na lang din po sa mga kasamahan, pwede nyo rin pong hanapin para makita nyo po yung iba't ibang perspective sa AI, sa technology. Yung nilabas po ni Pope Leo na Magnificas Humanitas. Basahin nyo po yung kanyang encyclical na hindi po kailangan maging relihiyoso, no, para maniwala rin dahil ang ating Santo Papa ay isa ring scholar naman. No? Kaya basahin nyo rin po yun, yung mga ethical implications na lalo rin po, no, yung Magnifica Humanitas ni Pope Leo, para po makita rin po ninyo yung iba't ibang mga perspektiba. Pero sa pagkakataon pong ito, nais po namin magpasalamat muli, mag-virtual clap naman tayo. Ang dami natin sa loob ng magdadalawang oras, no? Ang dami nating natutuhan, ang dami nating nakuha mula kay Sir Nat, no? At sana po, Sir Nat, wag po kayo magsawa na sa inaharap. Kita-kits tayo dito sa office. Alam ko po yung mga de-develop pa nating mga programa para sa wika at kultura. Katuwang po namin kayo. Okay, sa pagkakataon pong ito, narito na po ba ang aming pong puno ng sangay para po sa pagbibigay ng mensahe, no, sa pagtatapos. Pero hayaan po ninyo, akong basahin po muna ang ating sertipiko ng pagpapahalaga sa ating pong tagapagsalita at nakasama sa unang wikain mo. Sertipiko ng pagpapahalaga iginagawad kay Professor Nathaniel Oco ng Pamantasang de la Salle TAF bilang pagkilala at taus-pusong pasasalamat sa kanyang mahalagang ambag bilang tagapanayam sa wikain mo.
kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon sa pangunguna ng KWF sa kanyang makabuluhang pagtalakay sa paksang AI technology para sa pagsusulong at pangangalaga ng mga wika ng Pilipinas. Idinaos ngayong 5 ng Agosto 2026 sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live at ipinagkaloob ngayong araw sa Zoom. Nilagdaan ni Tagapangulong Atty. Marites A. Barrios Taran. Palakpakan muli natin si Sir Nat. Salamat po, Sir Nat. At pakinggan na natin ang mensahe ng atin pong puno ng sangay ng impormasyon at multimedia, John Enrico Torralba. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah. Bago po tayo tuluyang magtapos ay nais naming ipaabot ang aming pasasalamat kay Professor Nathaniel Oco, lalo na po mula kay sa aming tagapangulong Atty. Barrios Taran. Nais po niyang ipaabot ang kay Professor Oco ang aming pasalamat. At nais din po namin pasalamatan kayong kasama namin sa webinar na ito dahil naglaang kayo ng panahon, ng effort at talino upang mas lumalim pa ang talakayan na ito, ang webinar na ito. Ang tagumpay po nito ay hindi lamang po sa pagbibigay ni Professor Oco ng kanyang mga ideya, kundi yung mismong kayo ay pakibahagi sa talakayan. So sana po ay matutuhan kayo at natitira ko po sa inyo, marami din kami natutuhan sa hindi lang kay Professor Oco, kundi pati na rin sa ating mga kasama. So, sana po ay hindi kayo magsawa na tangkilikin at lumahok sa mga susunod pa naming gawain, lalo na pa yung wikain mo. Napapanahon po talaga na talagang pag-usapan talaga natin ng AI. Makakanabang ba ito? Paano makakatulong to? Anong masama rito? Anong mabuti rito? Pero dapat sa huli, ang magiging produkto ng mga pag-uusap nito ay paano makikinabang tayong mga Filipino. So, sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Filipino, maraming salamat po. Maraming salamat po sa aming puno ng sangay ng impormasyon at multimedia, John Enrico Torralba. Mga kapatid, wag munang umalis, magpicture po muna tayo at paalala rin po na sagutan ang evaluasyon at ang iba pong mga datos na pwede po ninyo ma-access gamit po ang KWF Dictionaryo. Pwede nyo rin pong i-download sa app ang KWF Dictionaryo, KWF Repositorio. Marami po tayo, ang Aklatang Balmaceda, online na rin po yan. Access nyo lang po, paki-like po ang page ng KWF sa Facebook para po sa ating mga iba't iba pong mga serbisyo na handog po namin sa inyo mga kababayan. Sige, picture po muna tayo. Tingin po sa camera. Sa 2, 3. Sa 2, 3. Ang susunod po nating event para sa Buwan ng Wika ay ang Harayahan. Kasama naman po si Dr. Emmanuel De Leon ng Universidad ng Santo Tomas. Tatalakayin po natin ang puwang ng Filipino sa filosofiya, particular po yung naging puwang nito sa Tomasinong filosofiya. Kaya mula De La Salle, pupunta naman tayo ngayon sa UST, no? Sana yung sasuungin natin hindi masyadong baha. Pero mula TAF, patungong baha sa Espanya, no? Mula sa TAF patungo sa Maynila. Yun naman po ang tatalakayin natin sa Espanya, ang ambag ng mga Tomasino sa pilosopiyang Filipino. Muli po, maraming salamat kay Sir Nathaniel Oco. Sir, see you next time sa wikain mo. Mabuhay po kayo at magandang tanghali po sa ating lahat. Huwag pong kalimutang sagutan ng ebalwasyon para po sa inyo ring sertipiko. Maraming salamat. Pa-heart ng Sir R. Salamat, Sir Nat. Sir R, picture tayo. Bukas natin yung Ayan. camera slide para sa lahat ng Isa pa. participants. Pwede Isa pa ba? para sa lahat daw. Isa pa daw. Dali. Alicia, pakisuyo na lang. Pakibukas po yung mga camera natin, tapos first slide. Yung, tatanggalin ko lang nga. Okay, sige. Ako rin, remove.
Remove. Okay, sige, isa pa po, isa pa po. Yan, para kita lahat. Sayang, ang dami po nating guest ngayon, mga kalahok. Salamat po ah. Meron pa po tayong muling harayahan naman sa Biyernes ha. Sali po kayo. Tingin po sa camera, isa pa. Isa pa. Last one, safety. Salamat po. Ang link ng evaluation ha, pakisagutan po. Nag-i-email din po kami at pananatiling bukas. Ito, sa loob po ng 15 minuto, isasara po namin. Pakipost na lang po ulit ang evaluation link. Pakisagutan po. Salamat po mga kababayan. Buhay po kayo. Ingat po no, sa mabagyong panahon natin. Sir R, yung poster natin, baka may gustong bumisita sa KWF, pwede na silang kumuha. Salamat po. Yan. Para po sa mga gustong kumuha ng kopya ng poster, punta lang po kayo sa opisina. Kung malayo po ang panggagalingan ninyo, pwede nyo rin pong i-download yan. Available din po for download ang poster ng Buwan ng Wika. Pakilaganap po, pakikalat po ang poster natin no, para maramdaman ng buong bayan na nagdiriwang tayo ng Buwan ng Wika. Maraming salamat.